syempre napaunlakan po tayo ng kanyang napaka-precious at very, very special na oras, diba? Ay. The one and only, welcome na natin. Huwag natin patagalin pa ito, diba? Oo. Kumbaga yung mga timeless hits. Gano'n. Oo naman! Totoo. Please welcome Ice Sigera. Sigera. Hello. Hi! Hello, DJ Jayo, DJ Chloe, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Favorite Music Radio. Ka-vibes. Ka-vibes, yes. Nako, Ice, eto na. It's nice to see you and it's nice to, na makabisita ka dito sa aming himpilan. Pero syempre, una sa lahat, sa mga nakikinig po sa atin sa FM Radio Davao sa 101.9, sa 89.5 FM Radio Davao del Norte. Ganun na rin sa 102.3 Baguio, 97.5 Jensen, and 102.3 Bacolod. Ganun na rin sa ating mga listeners online. Yan, Hello ng sa live YouTube. na live. Diba? May sa live. TikTok. Yan, may sa TikTok. Facebook. Meron pa tayo sa radyo. So we are all over the world. The world and the Philippines. Correct. Congratulations. Recently, na i-launch na talaga, ipinakilala nyo na, isinilang nga, Yes. diba? Yung Fire and Ice Entertainment. Yes. Anong nararamdaman mo? Alam mo, honestly, when we were preparing for that launch, parang it felt like a normal day. Pero pag sampa ko ng stage and seeing everyone there, parang, hala, oh my gosh, uy, totoo na ito. Alam mo yun, parang hala, patay. Parang hanggang ngayon, parang it still feels surreal na this is something kasi that, Liza and I really, birthed together. Totoo. Diba? So parang, ang sarap lang na after 3 years, tama ba? 2, 3, 4, 5, yeah, almost 4 years na, alam mo yun, we're really growing, we have not just concerts, but now films also, and artists managing na din, and music coming out soon. So, ang sarap lang that, yun nga diba, sinasabi ng iba na ang art ay hindi mo pwedeng maging livelihood, but that's not true. Yes. It's just a matter of, parang paano mo gagamitin itong talento mo para Maximize. How do you maximize? So happy lang kami that, the talent that we both have, kami ni Liza, is actually, employing people also. I'm happy. Iba lang yung pakiramdam. I mean, the stress is there, diba? Pero ito namang work natin, we thrive on stress. Yes. Right? So, Parte. siya. Parang kapag walang stress yung trabaho, talaga ba? Parang boring. Unrealistic. Diba? I mean, siguro sa ibang work, mag-a-apply siya, but at least sa industriya natin, talagang it's part and parcel. So, talagang happy lang kami na despite the challenges and the struggles, we're on our 4th year now and we're growing strong. So, yeah. Bongga. Saka yung idea, diba? Kanina pa habang nagkasalita si Ice, sabi ko, alam mo, na-amaze talaga ako dun sa Fire and Ice. You are the Ice sa akin. And then you are my fire to my Ice, diba? Parang lahat, really falls into place. Diba? Parang hindi siya yung pwedeng, sabi nga natin dito sa atin, sa panahon na parang ang kompetisyon ay talagang malawak. Yung Madugo na ang rin. kompetisyon. Pero diba, yung sa inyo pinaka-isa sa naging susi talaga, Ice, is yung you believe in the right and perfect timing. Kasi noon, kahit na alam nyo nandiyan na ang Fire and Ice, hindi nyo siya basta-basta, sige, gawin na natin ngayon na, kailangan na to ngayon na siya. Talagang you waited for the right time. Yes, totoo yun. Kasi siguro para kaming naniniwala ni Liza sa, beautiful things take time to shape up. Diba? Mas gusto namin yung, okay, naghintay kami, hindi kami agad nag-launch, pero alam namin na pag nag-launch kami, hindi kami hilaw. Yes. Kumbaga, hinog na hinog. Hindi lang yung mga project that we have, pero kami mismo, bilang tao, bilang kumpanya na alam namin, syempre alam natin, diba, what comes after launch ay, of course, more collaborations. Gusto namin armado kami sa kaalaman, 'di ba? Sa kalidad na meron na kaya naming ibigay dun sa magiging mga ka-partners namin. So, we made sure of that. Kumbaga, the first 3 years were all learning. Kahit pa masabi nating naglalabas kami ng concerts and everything, pero lahat 'yon ay learning pa rin. And until now, we are still learning. But hopefully with new partners, with more people that we will be collaborating with, mas marami kaming matutunan pa. You've mentioned armado. Paano ba maging armado sa ganitong klase ng mga bagay-bagay? Kasi syempre, we've known you na as a child superstar, as a phenomenal child superstar. Tapos syempre, growing up in the business,
sa mga nakakapanood ng concerts mo, sa mga talagang sumusubaybay sa'yo, kilala at nakita namin yung struggles and journey sa career mo. Pero dito ngayon, kasi this is a different story. Yeah. You are the one who will be handling a career, 'di ba? Producing, Artists. artist and producing yung mga shows, concerts, and mga live events, mga ganyan. Paano? Ikaw ba, dapat ba, ano ba yan? Yung tagang professional yung training na mag-school or dapat seminar? Well, I mean, Armado in the sense na the experiences na pinagdaanan namin, well, ako specifically from bata ako hanggang ngayon, hindi lang sa craft, no, pero kung paano rin makisama sa mga tao and everything, we make sure na kasama yon sa Fire and Ice. Kasi yun nga parang our names are there. And Fire and Ice really represent Liza and me. So hindi lang basta sa quality of work, but the quality of relationships that we also have with the people we work with. And for me, that's very important and non-negotiable yun sa amin. In terms of training, of course, syempre doon papasok yung iba-iba rin ng paraan yung tao. Like ako, talaga masabi ko, pag ako talaga formal training, may ADHD kasi ako. So, ang dali kong... Same. So, ang dali ko mawala sa focus. So, mas nagka-strive ako sa mga bursts of mga workshops, ganyan. But right now, like, ako, I make sure lang that our artists have the basic. Diba? So, basic, at least fundamentals pagdating sa singing, diba? Kasi para sa akin, if you have the basic, how to breathe properly, diba? Diba? Those things, mas madali mong mahanap yung sarili mong daan. Kasi that's what happened to me. I mean, my mom made me take voice lessons when I was 7. And then I stopped. Tapos nun, parang because meron na ako ng tamang mga fundamentals na yun, kung paano kumanta ng tama, mas nahanap ko yung way ko. Kasi parang ako, it's all about that. Parang, letting these artists find their own voice, diba? Paano, sino kayo? I mean, especially now, diba? Ang dami na talagang artists. Sumusulpot. And that's a good thing. But, yun nga flip side naman nun is, pwede ka ring malunod. Especially kung meron kang image na pinoproject na hindi naman ikaw. Walang unique something. And right now, I think the only way to be talaga is, your authenticity should shine through. Yeah. Diba? Ang bongga nun. Para tayo may pa-workshop ngayong Monday. Diba totoo? Ang swerte-swerte natin. Ako, this is really one thing that I love about sa trabahong ginagawa natin. Diba? Yung parang everyday, hindi man ako nakatapos naman tayo ng pag-aaral. Pero yung mga nakakausap natin, through your experiences based on talagang nangyayari sa buhay, diba? Nadadala natin siya. Napipick up talaga para maging magaling tayo, para maging maalam tayo sa mga susunod na makakausap at sa mga makakasama natin, diba? Totoo yun. Like ako, I didn't finish college, but masasabi ko na, of course, that will always be a regret, diba? Pero blessed ako in the sense na because of my job, ang dami kong na-meet na mga tao na napaka-interesting na parang, ito palang masterclass na alam mo yun? So, that's na the term, hindi mo rin masterclass. naman matututunan din theoretically. Kumbaga, iba yung life experiences na maririnig mo from people na it's up to you as a person na, I think this works for me. Maybe I should apply this. Or pwede rin, hindi siya nag-work, hindi ko apply sa sarili ko. Totoo. Learn as you go. Yes. Tama, totoo. Tsaka in fairness ang ganda nung sinabi kayo na yung ang daming sumusulpot, Yeah. pero kailangan mo mahanap talaga yung something unique sa'yo. Kasi pag wala yun, pwede kang lumubog. Dahil, aminin natin, di ba, hindi yan nawawala sa isip natin minsan na gusto ko maging kagaya niya. So, pati yung techniques na gagaya na natin. Nadadala mo na, hindi Pero, mo napapansin. pagka ganun pa rin yung gagawin mo, anong bago sa kanya? Di ba? Yeah. Sa bilis ng pagsulpot ng mga artist ngayon, ang kakabila naman niyan, kalakip niyan, ang hirap. Yeah. Ang hirap naman na umangat. So, sobrang hirap naman ng umangat kasi nga parang lahat napanood ko na yan. Di ba? Nakita ko na yan. Pero Oo. I think that's the thing. I mean, ako rin naman, it's safe to say that every artist starts from mimicry. Normal yun. Lahat tayo may idol na gusto ko maging ganito. But then, take that next step, di ba? Take it further na, okay, may alam ko na to, then how do I become me? Yes. Oo. Diba? And all these influence that, you have had in the past at yung mga magiging influences mo pa, yun yung magiging kabuuan ng ikaw And yun nga yung maganda, diba? Naniniwala tayo na walang isang parehong tao sa mundo. Lahat tayo magkakaiba. So just let it shine through because your story, diba? What you've been through in the past, everything na pinagdaanan mo sa buhay mo,
that's very uniquely yours. Correct, totoo yan. Balikan ko lang ng konti, Ice. Di ba siya, pinabanggit mo na parang ikaw nung bata ka, nag-voice lesson, in-enroll ka ng mom mo, ganyan. Ganyan na agad yung Hindi, Diyos ko, tunog. pinakinggan mo yung mga kanta ko dati, parang, I mean kasi 'di ba, ang markado sa iyo is very parang kausap namin yung puso mo na may sinasabi. Especially ako pag broken hearted. From the heart. Sobrang okay. Sobrang okay na pag broken hearted talaga. Kala mo talaga. Hindi, pero pag broken hearted talaga, 'di ba? Parang alam ko na kung ano papatugtugin ko. Minsan nga kahit hindi naman talaga yung pang-breakup yung kinakanta. Parang yung- gusto mo lang ma-feel. Parang pang in love yung kanta. Pero parang doon naiyak talaga kasi nga parang the voice is giving. Okay. Wow. Yes. It's giving. the voice is voicing. Yes. Ganun, paano? So, dumating yung time ng pagdating ng panahon. Alam mo, hindi pa eh. Honestly, like, What's the first band? May pinakauna pa bago yun? okay, before pagdating, nagkaroon ako ng 2 albums. Bukod nung sa bata Butchikik, ako. ha? Bukod sa Butchikik. Nagkaroon ako ng, ang pinakauna kong album was under Alpha Records. And then I had another one with Alpha. Tapos, that time, parang hindi ko talaga nakikita yung sarili ko as a singer As a talaga. singer, As in, oo. so parang andun ako sa, okay, Isa, kantahin mo to. Okay po, kakantahin ko siya. Pero hindi, as in talagang pag pinahinggan mo, I mean, you go to YouTube, you look at my old clips, parang, okay. I think my second album, yung Little Star, is on Spotify. So, pag narinig nyo, makikita nyo yung sinasabi ko. Even when I started recording pagdating, parang wala pa yung embrace ko noon sa craft ng singing. Parang, it felt like it's something I just had to do. And Work. It was work. But then, siguro yung pagyakap ko sa pagkanta, nagsimula to when I started playing with sila Bayang Barrio, sila Cookie Chua, alam mo yan, with sila Mike Villegas. And I started doing like mga very small, intimate gigs. And then, you know, seeing their love for their craft and parang yung sense of freedom that they feel whenever they sing, parang doon ako na-inspire talaga. And I had to find my own way, and it was a journey for me to get to where I'm at now, na pag sinasabi nyo nga na pag naririnig nyo yung kanta ko, yung boses ko, parang it's making you feel all these things. It wasn't like that before. It was a journey. So, I'm sure kayo din, mahanap at mahanap niyo yun eh. Taray, di ba? Tsaka, Yun pala yun. hindi mo Akala ko- i-expect. Kasi di ba nakwento ko na sa'yo dati, na yung nanay ko talaga yung bumili ng CD mo, ng tape mo talaga. Yung nanay ko talaga, tas every morning, piniplay niya yun, aliw na aliw siya. Yung parang sabi niya, gandang, yung Ganda ng paulit-ulit boses. habang nag-general cleaning kami. Totoo to, maalam ko kung nakikinig ka, magparamdam ka. Hindi, Mag-comment ka. galawin mo yung baso, di ba? Totoo to, kaya ako, hindi ko siya binasa dun, di ba? Uso yung sa album dati, nandun dun yung Lyrics? lyrics. Yes. Di ba, tapos memorizein mo yan, ganyan. Hindi ko dun natutunan yung pagdating ng panahon. Natutunan ko siya dahil nga sa araw-araw ko siyang naririnig. Oo. Di ba? Sa general cleaning. Sa general training ng mama ko. Tapos di ba nagkaroon na ng iba't ibang versions Yes, na lahat na nung mga nilabas mo ngayon parang inaabangan na nung mga tao. Oo. Alam mo, sa totoo lang, siguro if there's one thing na binigay talaga sa akin ng pagdating ng panahon, parang talagang It opens it your opened ano doors. eh. And not just for people to know that I can sing, but siguro sa akin mismo, na parang, kasi nga, I never thought that I'd be a singer. So parang, oy, guy, ano to parang pinamukha sa akin na this is something that you should focus on. It can give you good things. Tama ba? 25 years. Yes, 25 years this year. 25 years this year, Ilan 2026. taon ka naman, DJ Chloe? Kasi parang matanda pa yung kanta na to sa'yo eh. You don't need to answer. But yeah, Totoo. parang feeling ko the song is older than you. So, Pero napapakinggan ko rin siya, like when I was a child. Oh, diba? Aray. Oo. habang child siya. Sorry. Naghahanap buhay na. may mga lumalapit sa akin, mga ganyan eh. Alam nyo, yun yung pang heli sa akin ng nanay ko. Wow! Sorry. No, it's okay. It's okay. Habang child siya. Actually, di ba? Trabaho na tayo. I actually like that. I mean, it feels good na, di ba? Yun nga eh. Kahapon, di ba, guest ako sa Sex Bomb. Yes, kahapon. yes. And si Tito Gary did the prayer for everyone. And may sinabi siya eh, parang, being trendy is important, but yun nga yung parang, sorry, hindi na siya verbatim. You know, pero yun nga yung longevity. That's something that we should all aspire to. And not everyone gets there. Exactly. So parang happy ako na, alam mo, okay, sige, kwarantahin na ako, but I'm happy na
this song became a part of your childhood, diba? Yes. Sa'yo din. Sa inyo ng bonding yun ng mama mo. And I think that's one good thing about being a singer. One of the good things about being a singer is because of what you hear or because of the music you listen to, nagiging parte din ako ng mga buhay ng mga nakikinig sa akin. So happy ako dun. Totoo. Yung concert na halos sunod-sunod sa Music Museum. Yeah. Yung parang karaoke. Video hits, Ah, yeah. diba? Karaoke. Karaoke. Natutunan ko yan sa kanya. Karaoke. Sorry, videoke kami. Yeah, sa amin din eh. Sa amin kasi, Sorry. Videokehan. Sa amin, videokehan. Umabot sa sa Resorts World Manila. Yes. Diba? Ngayon, meron tayong aabangan sa New Frontier. Yes, meron nga abang nga si New Frontier sa February 27 naman yan. It's called Being Ice Live at the New Frontier. Sobrang excited kami sa concert na to because yun nga di ba, parang kagaya na sinabi ko kanina, lahat ng artists, lahat ng tao basically, artist man o hindi, may kanya-kanya storya sa kung paano nila narating kung nasaan. Zoom na, okay, komportable ka, nasa bahay ka, naka-shorts ka, pero, dude, na-miss ko yung mga tao. Right. Kasi yun eh. I think, and that's what live concerts or live events bring yung that exchange of energy. Na ramdam mo yung mga tao, kung masaya sila, malungkot sila, at dinadala ka rin ng energy na yun to finish your 2 hours, 3 hour show. So even theater now, diba? I mean, left and right, you see a lot. So, at ang daming sumikat. Diba? So, sobrang sarap lang dahil siguro because of that, hindi natin na-realize na na-miss natin yung feeling of community. Totoo. That's what we missed. Totoo yan. Naku, ang saya ng chikahan natin. Alam mo, ang perfect, parang pwede siyang i-podcast. Ang chikahan natin, pwede i-podcast. Opo, pero live na live po ito sa mga nagpapabati po ako mamaya. Michelle, Kuya Aris, yung mga nagpapag-compile natin para mamaya batiin natin sila. Pero ito, nagbabalik tanaw na rin naman din talaga tayo bago natin todong pag-usapan at pakinggan ang isa sa mga bagong awitin na Ikaw Pala Yon. Oo, diba?
i-play natin yan dito sa 92.3. Ayos, meron ka bang pwedeng i-share sa amin na, let's start with taping memories mo. Like, ano yung may funny ba? Yung naloka ka na nangyari yun sa taping? Bukod sa nagkaroon ka ng love team dati. Well, yun talaga yung pinaka-nakakaloka. Nothing will ever top that, no? Bukod sa nagkaroon ka ng love team. Wala makakapag-top doon. Hanggang ngayon, pag naisip ko, kilabot pa rin sa akin eh. Di ba? Ano ba kayo? Yung Marvel yung atake yung with Lady Lee ba yun? Meryl. With Meryl, sorry. Ay, si Meme. Ayan, di ba? Bukod doon. Ako, ang para sa akin, pinaka-memorable or yung Okay Ka Fairy Ko tapings talaga namin. Kasi we ran for almost, I think, 10 years eh. So, doon ka tumanda. Doon talaga ako tumanda. From 3 years old to 13 years old yata ako. My. So, and it was, parang, it never felt like work. I really had fun with sila Tito Vic. Alam mo yun, doon ako, naalala ko nung bata ako, as in, mami ko, dala-dala niya yung mga, alam mo yung mga little tykes na mga laruan na luto-lutuan, ganyan, baril-barilan. Meron ako talagang dalang ganon. doon. Tapos, doon din ako gumagawa ng assignment, ganyan, hanggang sa nung medyo tumanda ako, doon ako natutong mag-tong its. Hindi. Kasi syempre sa set, diba? Oo, kasi si Tito Vic, sabi niya, kasi mahilig si Bossing sa tong its, maglaro. Sabi niya, that time yata wala siyang makalaro, downtime namin, sabi niya, mag-aral ka nga mag-tong its. So, nag-aral ako. Ayan. Tapos doon din kami nag-start magturuan ng gitara. Ang dami mga core memories dahil sa mga downtime namin sa Okay Ka Fairy Ko. Pero may feeling ba? Kasi syempre ako kinikilabutan pag narinig ko talaga Tito Vic, Bossing Vic Soto. Di ba parang nung mga panahon na yan na ikaw ay 3 years old going to 13 years old, parang mga icons na sila na parang lahat nung sa mga movie houses, sa noontime shows, sila na yun eh. Nandoon na sila sa, kumbaga, actually, kasi hanggang ngayon, peak of their career pa din naman talaga, di ba? Hindi naman sila nawala ever. Ayan. So, noong time na yun, naiisip mo ba, o wala, parang normal lang sa'yo? Wala, kasi bagets ako eh. I was 3. I mean, for me, ang artista lang talagang kilala ko nun si Gary V. Kasi idol ko si Gary V. Pero sila Tito Vic and Joey, parang may nakilala sa yung tito mo. Tapos lagi mo na nakakasama. Tapos lumalabas kayo sa TV. Pero yun nga, yung konsepto ng television sa akin, hindi siya yung kagaya ng konsepto ng TV sa mga bata ngayon na, oh my gosh, why are you into... Kasi wala kaming TV nun sa bahay. I don't remember na may TV kami sa bahay. Mas radyo sila mama. So, hindi ako na starstruck at all. Para lang... hindi naman familiar sa yung mga mukha nila. Oo, at saka it's more of siguro sa sobrang bata ko, yung parang wala akong konsepto ng fame. Wala akong konsepto ng fame eh. Speaking of fame, marami ngayon na parang because of likes, views, hits on social media, 'di ba? Parang ang laking factor na parang dumating ngayon time may era sa industriya na parang instead of kunin yung mga celebrities or performers talaga, they're getting kung sino yung malakas influencers. yung malakas yung ganyan, 'di ba? Pero nung sinabi mo kasi na parang walang konsepto ng fame before, it's purely work. Yeah. 'Di ba? Anong comment mo doon sa ganun, Ayes? Well, ako honestly with all of these new platforms like YouTube, etc., it's a good thing that there are more doors now para makapasok sa trabaho na to. But the thing is, okay, pumasok ka sa trabaho na to and then what? I think that will weed out those people who are actually meant for this job because this job is not easy, ha? Right. Diba? It's not easy. So, I'm always for, giving opportunity to people. But at the end of the day, paano kayo magtatagal dyan? It's still up to you. How are you gonna do the work? Anong mga susi doon? Or ingredients? Like, di ba? Siyempre as manager ngayon. Well, ako importante talaga sa akin is talagang you should hone your craft. Kasi talent is one thing, di ba? Pero kung paano mo pagbubutihan yung ginagawa mo, whether it be singing, acting, importante na i-hone mo siya and get better every day. Because at the end of the day, there will always be people better than you. Right. So, ang kompetensya mo dyan ay sarili mo, Totoo. hindi ibang tao. Pangalawa, para sa akin, for longevity, very important sa akin yung pakikisama. I mean, know your boundaries, yes. Huwag ka magpagamit. But at the same time, huwag ka rin magdehado. Kasi most of the people who are in this industry is actually just working also. Yes. Diba? To provide for their families. So,
ako nga, I always say na yun yung pet peeve ko. Kasi pare-pare tayong trabaho dito. So, asar na asar ako sa mga artista na pinapasok yung pagka-artista sa ulo nila. Kasi, yun lang. Kumbaga, ang difference lang ng trabaho nyo ay people-facing kayo. But, the crew, the staff, they're working as hard as you. Totoo. Diba? So, I think, yun lang parang tingnan mo lang yung mindset, baguhin mo lang yung perspective mo na hindi ako yung bida, diba? Hindi ako yung bida. Pero lahat tayo may kanya-kanyang role na piniplay Totoo. para maging maganda yung ginagawa natin. Totoo. Paano yung yung hindi pa nga artista, nagpapaka-artista? Wala akong time for that. Time for that? Diretso, di ba? Oo. Oo, parang, 40 na ako. Parang, ayoko. I mean, andun na ako sa, okay, ang bibigyan ko ng energy ay yung mga taong karapat-dapat mabigyan ko ng energy. Yes. Pag yung mga ganun, parang, Okay. pero wag ko lang makita. At wag mo lang akong pitikin. Wag mo akong pitikin or wag ko lang makita na meron kang dinidisrespect na katrabaho ko. Makakarinig ka sa akin. Yun. Totoo, di ba? Number 3. Number 3, enjoy it. Yes. Kasi minsan, 'di ba, ang mga game na karirin mo yung pagiging magaling, 'di ba? Pagbibida-bida. Pagbutihan mo and everything, karirin mo 'yan. Pero ang sinasabi ko na enjoyin mo is yun nga parang at the end of the day, if you don't look happy while you're doing something, your audience will feel that. Yes. Your totoo. audience will feel it. Totoo. Yeah, and siguro yun, at the end of the day, life is too short. I Totoo. mean, if you take it too seriously, so enjoy, because I think when you're happy, you learn more, diba? Makisama, and yun. You listen, diba? Yes. Napaka-importante nung makinig ka, lalo na sa mga, alam mo, may older naalala peers. lang ako sa pinag-uusapan natin, parang, hindi ko alam kung sino nakausap natin dito sa programa din na parang very, very thankful din siya. Hindi about sa schooling din na hindi niya natutunan sa school, pero dahil ngayon sa mga nakatrabaho, sa mga nakasama Si niya. Karen ba? Hindi si Karen ng Bulaga, hindi. Either it's si Tony ba Gonzaga ang nagkwento no na parang natutunan niya. Syempre sabi niya not perfect naman, 'di ba, Ice? Syempre lahat naman tayo may kanya-kanya nating ere, 'di ba? May kanya-kanya tayong yabang sa sarili natin eh. Pero dahil yung pakikinig niya dun sa mga nakita niya, yung nagbago nung perspektibo niya na parang, hala, si ano nga bossing nga ganito ganyan, pero hindi, Oo. 'di ba? Ako swerte nga ako na lumaki ako sa kanila eh. Kasi they may have been the biggest stars. I'm not talking about fad, ha? I'm not talking about trendy, ha? They've been at it for so long. Diba? Every day kang Diba? nasa television. So, pero sila yung pinaka down to earth na makikita mo. Like, kunyari may shooting kami ni Bossing, di ba? Normally ngayon, putya, makakita ka ng mga artista, 10 kasama. Ako kaya asar na ako ng ganun karaming kasama eh. Mga entourage. Yung assistant mo may assistant. Kasi assistant ng assistant mo may assistant. Okay, anong ginagawa nyo? 'Di ba? Si Tito Vic, papunta yan ng set. Driver na lang yung kasama. Kasi alam naman niya, pagdating niya sa set, okay, meron namang wardrobe dito, meron namang makeup artist dito. 'Di ba? So, ako sobrang idol ko talaga sa pagdating doon. 'Di ba? Yung ayoko rin ng ang daming warm bodies, pero okay, Anong role nila doon? oo, kasi para sa akin, dagdag pakain yun sa prod. 'Di ba? So kung wala kayong talagang specific na job na gagawin doon at nakatambay lang kayo dyan, baka naman pwedeng Wag na. make room for other people. True. Na mas importante. Makakatulong pa. Totoo yan. Diba? Siyempre, sa concert stage naman, ano yung pinaka nakakalokang memes? Sa concert stage, Na nangyari, na na-experience mo na parang, may ganun na ba? Dumating ba yung time na start na, tapos madami pang mga... Oo naman. I think that's a normal occurrence sa concert, sa concerts. Talagang, kasi it's live eh. 'Di ba? I mean, of course, you make all the necessary preparations, but machines are machines. 'Di ba? May mga times sa kahit anong ilang beses ka nag-soundcheck, inayos mo na soundcheck, biglang boom. Pagdating doon, mawawala ng ganito, mawawala ng ganyan. So, siguro, ang pinakamalala ko noon was we had this concert one time, tapos for 80% of the show, walang monitors yung banda namin. Umaasa lang sila doon sa front na wedge na siguro mga may 10 feet, 15 feet away. So, it's hard for them to really hear. Tapos hanggang sa when I was saying pagdating ng panahon, siguro for a good 30 seconds, wala akong
wala akong tunog sa stage. Hindi naririnig ng audience yung kanta ko. So, na-realize ko, tinanggal ko yung mic ko, tapos kumanta na ako sa kanila, nakisabay sila. Pero yun nga, parang, yes, maraming mga ganitong mga challenges na binibigay. Pero dun mo rin, for me, dun mo rin masusubukan yung grit ng isang artist eh. How to handle these things because it will inevitably happen. Right, because it's live. But, di ba, at the end of the day, paano mo siya kasi the show must go on always. The presence of mind is very important. Presence of mind, focus, yes, important. Yung focus talaga. Tsaka hindi, pag nagre-rehearse kayo, at pag love mo yung craft mo talaga, kahit ano pang mangyari ng on the spot, Tuloy pa rin. alam mong maitutuloy mo talaga ng bonggang-bongga. Oo. So, syempre, ito na, pag-usapan naman natin itong bagong songs. Parang last year, nung kausap kita, parang EP pa lang ba yung tawag dito? Or, Album siya. I released last August na full album. It's an 8-album track. Being Ice. So, kasi diba, the last album I had before that was, ano pa yan puro, Araw Gabi, mga awit ni Mai Soraya, and that was 2015. ito yung mga cover revival. Yes. Ni Mr. C. And then, of course, ang dami nang nangyari mula 2015 to 2025. You know, I transitioned na rin and everything. So, I had a name change, di ba, from Aiza to I. So, parang, at the same time, may growth na rin naman siguro ako as a person na mas nagkaroon na ako ng, siguro, courage to actually release songs that I have written. Kasi for the longest time, doon ako naglalaban Parang I was too afraid. But medyo lumakas yung loob ko, of course, dahil alam ko, kakampi ko yung asawa ko. And, you know, Nandyan always. And I also have amazing songwriters I collaborated with. So, and Liza also, my gosh, she writes beautiful songs. So, talagang, I'm just glad na, yun talaga doon mo makikita na kapag malakas yung support system mo, kahit ano pa man yung, you know, yung fear na meron ka, kaya mo malampasan So, yeah. That one. Yung ikaw pala yun is para kanino? So, Ikaw Pala Yun is actually written by Liza and she collaborated with Top Susara of Freestyle. Kagabi, nando doon sa sa MOA Arena, si Kuya Top. Yes. Ayun. Oo. So, etong song na to, sinulat niya to as a wedding gift for me. Ikaw Pala Yun. Yun na yun, nasabi niya na yun talaga. So, well, ako talaga So, Ayun. ako na. Wala tayong magagawa. No Wala tayong choice. magagawa, diba? Sana, Tie the love, knots. ikaw pa. Sana love. Binahati na lang yung nakikinig, paparinig na lang, ginamit na lang talaga yung oras sa programa. Diba? Happy Valentine's. Happy love, happy Feb Ibig. Diba, ganyan? Diba, masaya lang. Oo. So, ito po, ayos promote natin ang mga papalapit na concert. Yes. I'm inviting all of you, mga ka-vibe, Yeah. Thank you, Ice. Yes, to please watch my concert, Being Ice, live at the New Frontier. Malapit na po yan on February 27, Friday, at the New Frontier Theater. Tickets are available at Ticketnet online or Fire and Ice Live. You can call us at 0917-877-1758. So, happy kami na, you know, makasama ko yung mga mahal ko. Noy Volante, Frenchie D, Princess Velasco, Pops Fernandez, TVJ, and we're waiting on one more person to confirm if she can be there. But, you know, these people na guest namin, they're not just because I admire them, but they are a big part of my life. So, I really want them here. Ang taray. Kanina off-air, pinag-usapan natin about sa mga guessing, nabanggit mo yung TVJ. Parang ikaw na nakakagawa talaga na parang kapag may gagawin kang konserto, hindi pwedeng hindi dumating ang isa sa kanila. Kinumpleto mo pa dito sa First concert. time to talaga na silang tatlo. Yun Kasi nga. normally, it's just Tito Vic. Pero naglakas loob talaga ako na magtanong sa kanila. And nagulat ako how fast na nag-yes sila. Ando doon kasi yung pakikisama mo since then. At saka yung pagmamahal nyo sa isa't isa, Yeah, di ba? I think yun It's also important to build, hindi lang dapat yung co-workers relationship. Yeah. I know there is always a limit. Pero syempre, di ba, yung sa atin, di ba ganon, yung isang tawagan na, pare, baka naman pwede ka sa ganito, ganyan. Kaya ako naniniwala ako doon Parang while I get it na, you know, in certain corporate offices or spaces na talagang co-workers lang tayo after this.
Pero ako, yun nga di ba? Kanya-kanya naman yan Ako, I don't really subscribe to that. Because when I work, I give my full trust to this person and I know that binibigay niya rin yung full trust na yun sa akin. And hindi rin ako maka-collaborate with someone na alam kong skin deep lang yung friendship. It has to be more substantial. Totoo. Maganda talaga dapat. Totoo ka sa kasama mo. Yes. Hindi pwede yung ang dami mong mga inggit, puot, yung mga ganun. Hindi maganda yun. Tingnan mo, alam mo sa totoo lang, kami ni Ayos, ang tagal na natin magkakasama. Annabel Regalado days pa ng Star Record. Oh my gosh. Yes, oo, totoo. Kaya pag nag-interview kami, parang ako, lagi akong excited. Pag nakikita ko sila, lagi akong natutuwa, lagi akong happy kasi aside from learning, also, diba, tingnan mo naman, wala pa silang Fire and Ice Entertainment Company noon. Kasama na nila ako. Tapos, I'm super duper, parang proud nung sinabihan ako nung contact talaga na, uy, may ganito si Ice sa ganito. Tinanong yung tiya, sabi ko, ganito kasi yung usual. Pero dahil Ice and si Chair Liza naman yan, tara. Sabi ko ganun sa kanila, diba? So, thank you so much. Congratulations. Thank you so much. Maraming sana. 2 more events and syempre, 'di ba? Sana po ay manood kayo ng concert ng Being Ice sa February 27 sa New Frontier po yan. Sa may Cubao lang po yan. Yung dating Kia Theater po yung New Frontier. Tapat ng Gateway. Opo, 'di ba? Habang wala pa po, mag-ukay muna kayo diyan sa gilid, 'di ba? Mag-Cubao Expo muna kayo ng very light. Tapos pag Coffee. pag malapit na, 'di ba? Enjoy niyo na po yan. 'Di ba? Invite niyo yung mga friends. Ang Yes. tawag doon, post, diba? Post-Valentine's. Post-Valentine's. Tsaka Valentine's, Valentine's. Celebration. Diba? Pwede. Post-Valentine's. Oo, post, super, diba? Laban na laban. Ito, pakinggan na natin sa oras na 5 in the afternoon ang Ikaw Pala Yun, of course, by Ice again. Dito lang syempre sa 92.3. FM Radio Manila. Your favorite music radio? Ka-vibes! Banana Crew. Exclusive.